Bakit siya nagsinungaling kung ganun? Ang sabi niya, yung itim na karayom, gamit ng namatay niyang asawa nagkukulam ng aswang. Yun ang sabi niya sa amin. O gano'n, hindi aswang ang pumapatay sa inyo, kundi isang sumpa ang dumapo sa nayon. Patawad, Tessa. Gusto ko na kayong lantakan. Ah! Magandang araw sa inyo mga kayanggaw, lalo na sa mga voice actors na magbibigay ng buhay sa kwento ko ngayong araw. Naranasan mo na bang mapagbintangan ng kasalanan na hindi mo ginawa? Kung sakaling malalagay ka sa ganitong sitwasyon, alin ang mas pipiliin mo? Ang iligtas ang buhay ng iba o unahin ang paglinis ng pangalan mo alang-alang sa reputasyon mo sa harap ng madla? Ako si Tessa at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Tessa, magandang umaga sa'yo. Kimi, ikaw pala! Ba't ang aga mo ngayong araw? Alam mo naman na malapit na ang pista dito sa Nayon. Kaya eto na naman ako, magpapatahi ng mga gowns para sa beauty pageant sa atin. Balita ko marami ka raw na alaga ngayong taon Hindi naman gaano. Mga 7 kandidata lang to. Oh, madami din yun Magkano bayad ng barangay sa'yo para sa bawat kandidata? Hindi ko pa alam eh. Nakadepende daw kasi sa kung mananalo ba o hindi. Ay, ganun? Oo nga eh. Kabado nga, Kes. Baka pagkatapos ng competition baratin ako sa bayad, kalurkey. Hindi naman siguro nila gagawin yun. Sana nga lang. Ano yan? Ito ba? Sobra to sa tela na dala ng matandang babae kanina dito. Nagpapatahi kasi ng barong para sa asawa niyang namayapa Madalian nga lang ang paggagawa kasi nga mismo ngayong araw din na to gagamitin. Hindi ko lang nga lang pinagbayad kasi naawa ako sa lola. Alam mo naman ako, laking lola. Parang naalala ko tuloy yung lola ko sa kanya. Ay, ang bait naman ng kaibigan ko. Baka pwede na ding libre to. Anong libre? Maligas ka dyan, Kimi. Ito naman, di mabiro. May mga tela ka ba, Dites? Wala na kasi akong oras para bumili ng mga tela kaya dito na lang ako sa shop mo mamimili ng mga tela na gagamitin para dun sa gown na susuotin ng alaga ko sa pista. Nandyan pili ka lang. Pag nakapili ka na, tawagin mo lang ako Itutupi ko lang tong ibang tela dito para naman mabawas-bawasan ang mga kalat dito. Magandang umaga sa inyong lahat! Hi bro pumasok ka nga rito. Hindi yung nagsisisigaw-sigaw ka dyan sa may pinto ng shop nito ni Tessa. Baka mamaya isipin nila may sayad ka. Tambak lang to naman, kung makapagsabi Sa mga kislap na mga mata mo, Sheila, parang may Cheese Max Pro Max kang dala. Dapat talaga hindi ko sinera ang trabaho mo kundi announcer doon sa may sugalan ng pula-puti. Ay naku, ayoko nga dun. Daming lasinggero dun, no? Teka, pero ito na lang. Ito na nga. Ay, eto na. Ayan na naman siya sa patutsada niya. Ay, Kimi naman Sigurado ako magugustuhan mo din tong balitang dala ko, no? At bakit naman, Aber? Dahil tungkol to kay Aling Rosalie. Aling Rosalie? Oo. Ay, nako. Bakit hindi mo sinabi kaagad? Interesado ako dyan. Bakit? Ano na ang chismis sa malditang sastre na yon? Nakarma na ba siya? So ayun, dumaan ako ng shop niya kanina. Inaway-away siya ng mga nanay ng estudyante na nagpatahi sa kanya. Kasi halos 1 buwan na ang pares ng uniforms ng bata. Hindi pa niya magawa-gawa. Ang mga estudyante, ayaw nang papasukin sa paaralan. Kasi na ang higpit na, no uniform, no entry. Nako. Yang si Aling Rosalie talaga ang magiging dahilan pag hindi nakapag-aral ang bata. Alam niyo estudyante, bakit hindi niya ginawa? Uniform lang naman yun. Hoy, kayong dalawa.
Ginawa niyo na talagang bahay chismisan yung shop ko ah. Huwag naman kayong manghusga kaagad kay Aling Rosalie. Kami mga sastre, hirap kami sa pag-manage ng mga oras namin kung alam niyo lang. Baka napadami lang talagang tatahin ni Aling Rosalie. Kayo naman. Tessa, baka nakalimutan mo na nangyari. Mag-iisang taon na nakalipas. Kamunti ka ng rumampa ang mga alaga ko noon ng Borles sa harap ng maraming tao dahil hindi niya ginawa yung pinapatay kong mga gown sa kanya. Diyos ko, buti na lang talaga pumayag ka na i-insert yung sa akin sa mga nakaunang tatahiin mo. Dahil kung nagkataon, lahat ng alaga ko nung nakarang pista, rarampa sa stage na brat panty lang ang suot. Yung si Aling Rosalie talaga hindi marunong tumupad sa usapan. Kaya hindi na ako magpapatahi sa kanya talaga, no? Pag kinausap mo, siya pagalit. Tama. Kayong dalawa talaga, ewan ko sa inyo. Paano ba yung si Aling Rosalie ang damot sa customers? Hindi na nga niya kaya, tawag pa rin ang tawag sa mga customer. Hindi na nga niya natatahi yung ibang tatahiin eh. Oo pa rin na oo. Hindi marunong makipagbigayan sa ibang sastre. Nako, gusto suluhin lahat ng nagpapatahi, hindi naman kaya. Ay, hayaan niyo lang kasi yang si Aling Rosalie sa buhay niya. Kayo talaga, ang hilig niyong pag-usapan ng buhay ng may buhay. Basta, ayaw ko sa kanya. Ako din, no? Ito, yung mga tela na yan yung napili ko para sa mga gowns ng alaga ko. Ay, ito din, perfect to. Aray, Oo, Kimi. Ayos ka lang? parang may tumusok sa akin ng sakit. Lapit ka nga dito. To, dumugo talaga siya. Parang ito yata ang nakapaa mo, Kimi. Teka, ano to? Ang sakit talaga. Parang karayom? Karayom? Patingin. Karayom nga. Ay, yung lolang yun. Sabi ng hindi ko tatanggapin eh. Anong pinagsasabi mo dyan, Tessa? Yung lola kasi kanina na nagpatahi ng barong. Ayaw na pumayag na hindi niya ako bayaran. Gusto niya yung itim na karayom na yun ang pambayad niya. Tinanggihan ko ni pero hindi ko naman alam na inilagay niya pala talaga dyan. Akala ko tinanggap niya na lang na libre ang barong eh. Iniwan niya pala dyan yung karayom na yan. Ang weird naman ng karayom na yan. Ngayon lang ata ako nakakita ng itim na karayom. Oh, teka. Ito pa, oh. Titignan mo nga ng maigi. Yung karayom, parang may mga nakaukit na larawan na bungo. Kaya nga, hindi ko matanggap-tanggap yan kanina. Naninindig kaya ang balahibo ko. Ay, ano ba yan? Katakot naman. Akin na nga lang yung karayom na yan. Dito ko nilang itutusok sa pincushion ko. Hala, sorry Tessa. Ngayon ko lang napansin. Namantsahan ko tuloy yung tela mo. Ayos lang, Kimi. Hindi ko inaasahan na iniwan pala talaga ng matandang babae ang itim na karayom sa shop ko. Itinusok niya ito sa mga tela matapos kong tanggihan siyang tanggapin ito bilang pambayad sa pinatahi niyang barong para sa namatay niyang asawa. Ang hindi ko inaasahan ay simula nang mapasa akin ang itim na karayom ay tila ba nagdala ito ng swerte sa shop ko. At unti-unting dumagsa ang mga nagpapatahi sa akin. Oh, Kimi, ikaw pala. Ang daming customers ngayong araw Oo nga eh. Kahit papaano, mababawi ko na rin ang mga lugi ni Lola sa nagdaang taon sa shop na to. Ay, bongga kung ganun. Yung mga gowns mo pala, naandyan na sa may kahon. Kompleto na lahat yan ha. Sinunod ko na rin lahat ng designs na pinagawa mo. Naku, salamat talaga. Maasahan talaga kita. Tsaka pakisabi na rin kay Sheila na yung palda na pinapatahi niya, natapos ko na rin. Walang problema. Sabihan ko siya, ha? Teka, ano yan? Ah, ito? Magpapaskil ako ng karton sa labas. Sa dami kasi ng customers ko, parang pakiramdam ko sunod-sunod na to. Kaya kakailanganin ko na rin na mag-hire ng isa pang sastre para may katuwang ako dito sa shop. Ay, tama din yan. Nang hindi ka masyadong mapagod sa pagtatahi buong araw. Oo nga eh.
Nitong nagdaang araw, parang ramdam ko ng naalay kasi nga marami ang pumunta dito para magpatay ng trahe de boda para sa mga kasal nila. Ay, oo, tama. Marami palang magpapakasal sa kasalang bayan ni Father Cruz ngayong pista, kaya tamang-tama talaga yung desisyon mo na maghanap ka ng katuwang sa pagtatahi. Ewan ko ba, naninibago nga ako sa pangyayari ngayon. Dahil noon, kahit magpipista man o hindi, matumal talaga itong tahian ni Lola. Magpasalamat ka na lang, Tessa, na unti-unti na din nakikilala tong shop nyo. Noon pa man nabuhay pa ang lola mo, kahit matumali, hindi niya talaga to pinasara. Ginapang niya talaga ang tahian na to, kaya ngayon nagbunga ng paghihirap ng lola mo. Yun nga lang, ikaw na napag-iwanan kasi maaga siyang kinuha ng may kapal. Ay, sino ba? Jonas? Magandang araw sa'yo, Kimi. Talagang magandang araw ko dahil sa'yo. Bakit ka nandito? Magpapatahi ka rin ba ng trahe de boda mo para sa kasal natin? Para sa kasal mo pala? Oh, paano mo nalaman? Ha? Ibig mong sabihin ikakasal ka na talaga? Oo, Kimi. Kaya nga ako nandito kasi sinamahan ko siya. Si Pearl, yung magiging asawa ko. Magpapatahi kami ng trahe de boda. Kasama pala kayo sa kasalang bayan kung ganun? Oo. Jonas! Pasok muna kayo dito ng masukatan kong magiging misis mo. Sige. Gaano ba kahaba ang gusto mong maging trahe de boda? Kahit ano, basta yung babagay sana sa kanya. Sige. Halika rito, ma'am. Susukatan kita. Dito tayo. Jonas, pwede magtanong? Oh, ano yun, Kimi? Parang ngayon ko lang nakita yung girlfriend mo dito, Saan ba kayo nakita niyan? Doon, sa kabilang barangay nung naglaro kami ng basketball kinagabihan. Kasi may disco, kaya ayun, doon kami nakita. Kaya pala. Kahit abala ko sa pagkukuha ng mga sukat sa katawan ng magiging asawa ni Jonas, ay rinig na rinig ko pa rin ang mga pinag-uusapan nila ni Kimi. Naging madali lang sa akin na tahiin ang trahe de boda ng magiging asawa niya dahil na din sa maliit ang katawan nito. Napagtagumpayan kong tahiin lahat ng trahe de boda ng mga ikakasal sa pista sa aming nayon. Ngunit pagkalipas ng pista ay nagkaroon ng gulo. Maging ang pari sa nayon ay hindi alam kung ano ang nangyari. Tigil-tigilan mo yung paghanga kay Jonas, ha? Alam mong kasal na yung tao, eh. Ay, parang nawalan tuloy ako ng gana manood ng mga palarong basketball kasi may nagmamay-ari na sa Jonas ko. Sus, tumbak lang to. Ang drama talaga kung kailan. Siguro nag-iiyak-iyak ka na naman siguro nung wala sa lugar kagabi, kaya maga-magayang mata mo, ano? Lo, halata mo pala. Nilagyan ko pa naman ng ice to kanina. Bakit ka kulang sa tulog? Ano naman ang pinagkakaabalahan mo, Aber? Tapos na ang pageant sa nayon. Kasi, alam mo Tessa, kasi Kasi? nitong mga nakaraang gabi kasi, Naku! Tessa! Kimi! Masamang balita! Sheila, yung boses mo, abot hanggang langit na naman. Masamang balita! May patay! May patay? Hindi. Mali pala. Mali pala ang pagkasabi ko. Ang ibig ko sabihin, may pinatay. ano? Ano? Teka, ano? Sino? Saan? Yung bird sa bagong kasal. Naalala mo ba yung pumunta dito, Tessa? Yung unang nagpatay sa'yo dito? Yung medyo mataba na babae? Nanaba daw yun kasi nagdadalang tao. Sobrang kawawa daw. Kasi sa mismong gabi, pagkatapos ng kasal nila, pinatay daw. Pinunteriya pa talaga ang tiyan niya. Kaya pati anak niya, pinatay din. Ay, honeymoon na sana, naging crime scene pa. Yung asawa niyang lalaki, pinatay din? Ay, ito nga yung usap-usapan eh. Primary suspect yung lalaki.
Kasi sa sobrang brutal na pagkapatay sa babae, isang malaking tanong kung bakit ni isang galos walang natamo ang lalaki. Kaya ayun, dinala ang groom sa police station para sa mga katanungan ng mga pulis. Kawawa naman siya. Sana mahuli na ang tunay na may sala. Sa sobrang brutal nga daw nahiwalay daw yung katawan kasi sa sobrang wasak na ng tiyan. Napakawalang konsensya naman ang gumawa nun sa kanya. Tapos may usapan din na baka daw sa selos. Kasi yung groom, may dating kasintahan daw yun, napatay na patay sa kanya, nalabuntis niya. Pero yung isang babae ang pinili niyang pakasalan. Pero pati yung babaeng nabuntisan ng groom, hindi na makita ngayon. Ibig ba nilang sabihin na ang babaeng nabuntis ng groom ang may gawa nun sa bride niya? Sabi nila. Pero pati nga daw yung babaeng yun nawawala din Ngayon lang tayo nagkaroon ng krimen ng patayan dito. Sana mahuli na ang tunay na suspect para hindi na makapambiktima sa iba. Oh, ano nangyari kay bakla? Hoy, Kimi! Kimi! Ayos ka lang ba? Kanina ka pa tulala dyan Kimi! Hoy! Bakla! Bingi ka ba, ha? Ha? Tinatanong ka nitong si Sheila, huy. Ayos ka lang ba daw? May problema ba tayo, Kimi? Tulala ka Ayos lang. Ayos lang ako. May inisip lang. Ay, buti naman. Akala ko naman kung ano na Ang kagimbal-gimbal na pangyayaring yon ay nasundan pa ng pagkamatay ng iilang mga babaeng bagong kasal sa nayon namin. Parehong-pareho ang paraan ng pagpatay. At ang mas nakakapagtaka pa ay ang pagkasunod-sunod na mga ito. Naaayon ito sa pagkakasunod-sunod sa paggawa ko ng trahe de boda. Ngunit isang umaga ay ginulat na lang ako ni Kimi na humihingal patakbo sa aking shop. Tessa! 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 Oh, Sheila! Ikaw pala. Ang aga mo yata. Anong ginagawa mo? Ito. Magbubukas ng shop. Bakit? Buksan mo! Dali! Bilisan mo! Ha? Bakit parang nagmamadali ka? Basta sundin mo na lang. Para sa kaligtasan mo din to Oo siya. Heto na, bubuksan na nga. Ikaw, parang kinakabahan ako sa mga kinikilos mo, ha? May nangyari ba? Dito tayo sa loob. Bawal kang makita ng kahit sino ngayon. Bakit naman? Teka. Hihinga muna ako ng malalim bago ko simulan ng buong pangyayari, ha? Eto. Bali-balita sa buong nayon na Tessa! Tessa! Tessa, papasukin mo ako sa loob! Teka lang Sheila, si Kimi yun. Pagbubuksan ko lang. Pasok muna ako, Tessa. Anong nangyari sa'yo? Bakit pawisan ka? Pwedeng painom ng tubig? Hoy bakla, ayos ka lang ba? Bakit ka nakapaa? Hinahabol ako. Hinahabol ka? Ng ano? Ng aso? Ni Jonas. Teka, si Jonas? Hinahabol ka? Bakit? Anong ginawa mo sa kanya? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Wala akong alam sa mga nangyayari sa akin. Teka lang Kung si Jonas ang umahabol sa'yo, Kimi, anong ginawa mo? Kasi si Jonas kasi ang namatayan ng asawa ngayon. Kagaya din ng mga nagdaang mga bride ang sinapit ng asawa niya. Yun na nga yung problema Dahil nagising na lang ako na nandun sa higa ng asawa ni Jonas. Tapos duguan yung kamay ko. Paano nangyari yun? Paliwanag mo nga, bakla. Kimi! Hayop kang bakla ka! Mananagot ka sa akin, lumabas ka dyan! Kitang-kita ko na dito ka pumasok. Siguro kasabot mo si Tessa sa mga patayan dito, no? Ayan na! Nandiyan na si Jonas sa labas. Paano na to? Teka lang, mag-iisip ako. Alam ko na.
Paano kaya kung doon sa likod tayo dadaan? Doon sa may banyo, may maliit kasi dong bintana sa ibabaw malapit sa bubong. Palagay ko kasya ang tao sa butas nun. Mabuti pa. Doon na lang tayo dumaan. Sa palagay ko, hindi lang mag-isa si Jonas sa labas eh. Magmadali na tayo. Baka mamaya mabuksan nila yung pinto eh. Hindi pa naman matibay ang pagkakagawa niyan. Tumakas kami ng mga kaibigan ko sa pamamagitan ng pagpuslit sa may butas ng banyo sa shop ko. Pagkatapos ay dali-dali kaming tumakbo sa bahay ni Sheila at doon na muna kami pansamantalang nagtago. Doon din ikinuwento ni Kimi ang mga pangyayari at napagtagpi-tagpi namin ang mga patayan kung saan nagsimula ang lahat ng ito nang dumating sa akin ang itim na karayom. Okay, mag-alala ha. Ligtas kayo dito sa bahay ko. Walang makakaalam na nandito kayo. Ano ba kasi ang nangyari ha, Kimi? Bakit pa galit na galit si Jonas? At bakit ka naman napunta sa loob ng kwarto ng asawa niya? May hindi kasi ako sinasabi sa inyo eh. May malalim akong pinagdadaanan ngayon, sa totoo lang. Eh ano nga ba yun? Kimi, kailangan mong sabihin para makatulong kami sa pagresolba sa gulo ng pinasok mo. Naglalakad ako ng tulog. Aha? Kimi, ayos ka lang ba ha? Ano pinagsasabi mong naglalakad ka ng tulog? Rumarampa, ganon? Hindi, yun bang tinatawag nilang sleepwalk? Kailan naman ito nagsimula? Kailan nagsimula? Hindi ko na matandaan eh. Sa totoo lang, napapaisip ako na baka ako yung pumatay sa mga bride dito sa nayon. Hindi ko lang namamalayan kasi tulog ako pag ginagawa ko yun. Ano bang pinagsasabi mo, Kimi? Maghunos diri ka nga, huy! Alam ko sa sarili ko na hindi ikaw ang may gawa nun, okay? Mabait kang tao. Paano hindi ako? Nung mga nakaraang patayin sa mga bagong kasal na babae, nandun din ako. Nakatakas lang ako ng mas maaga nung nakaraan kaya hindi ako naabutan ng mga asawa nila. Pagising ko talaga, nagtaka na lang ako kung bakit ako nandun pagkatapos lahat pa ng kamay ko duguan. Kailangan mong isipin at tandaan lahat ng mga nangyari. O kaya mga bagay na ginawa mo bago ka nagkaganyan. Hindi pwedeng habang buhay ka magtatago. Narinig mo yung galit sa boses ng Jonas na yon? Naku, hindi ka tatantanan nun. Tama si Tessa, Kimi. Kaya dapat mong tandaan ng lahat ng pangyayari bago ka nagkakaganyan. Baka pwede tayong magsimula doon para sa paghahanap ng solusyon sa problema mo sa sleepwalk. At kung sakali man na ikaw ang dahilan ng patayan dito sa nayon natin, baka ikaw din mismo ang susi para matigil mo ito. Kaya Kimi, subukan mong balikan lahat ng nangyari bago ka nagkaganyan. Hahayaan mo nilang ba na maging mamamatay tao ka? Eto na nga, inaalala ko na lahat ng pangyayari bago ako nagkaganito. Aalis na muna ako dito ah. Mangangalap ako ng mga chismis sa mga nangyayari sa labas. Wala namang nakakita na kasama ko kayo ngayong araw, di ba? Kaya hindi nila ako pagdududahan. Sige Sheila, maraming salamat. Kahit harap-harapan ng inamin ni Kimi ang maaaring pagkasangkot niya sa krimen sa aming nayon, ay may parte pa rin sa kaloob-looban kong hindi kumbinsido dito. Malakas pa rin ang paniniwala kong inosente ang kaibigan ko. Nang makabalik si Sheila mula sa pagliwaliw sa labas, ay dala nito ang mga usap-usapan ng mga tao sa nayon at maging ang plano ni Jonas na pagkitil sa buhay ni Kimi. Sinabi niya talaga yon? Oo, maging ang mga taga-nayon. Sang-ayon sa kanya eh. Ang sabi pa niya eh, malakas ang kutob niyang magkakuntsaba daw kayo nitong si Kimi. Dahil halos nang pinagtahian mo ng tragedy boda ng mga babae ang mga namamatay. Sabi pa ni Jonas, magpapaturo daw siya sa isang manunugis para mahuli kayong dalawa. Tinawag pa nga kayong aswang ni Aling Rosalie. Masama to. Oh, Kimi, may naalala ka na? Wala pa rin eh. Wala pa rin ako maalala. Ay, mabuti pa.
Magluto muna ako ng makakain na tayo. Kaloka tong araw na to Inestes talaga tayo ng bongga. Paano ka ba kasi bakla Nakulam ka ba? Oo, naengkanto. Baka kung saang gubat na nagliwaliw tong nakaraan mo Hindi Sa gymnasium at bahay lang talaga ang lakad ko nitong nakaraan. Maliban na lang nung araw na pumunta ako sa shop para magpatahi ako ng mga gowns dito kay Tessa. Teka, talaga ba? Wala ka nang pinuntahang ibang lugar? Wala na talaga. Pagkatapos, nung pumunta ako sa shop ni Tessa, balik na din ako sa dati kong nakagawian. Gymnasium at bahay lang talaga. Pag natutulog ka ba, may mga masasamang panaginip ka? Oo. Nananaginip ako ng isang lalaking matanda na para bang may tinutusok na manika gamit yung karayom na... Tama. Ang gamit ng matandang lalaki sa pagtusok ng manika sa panaginip ko, yung itim na karayom ni Tessa, yung bang nakatusok sa daliri ko nung pumunta ako sa shop niya. Itim na karayom? May naalala ka, Tessa? Oo, tandang-tanda ko pa. Yun yung karayom na ibinigay ng matandang babae sa akin. Yung matandang pinagtahian ko ng libre. Natandaan ko na. Yung karayom na may mga nakaukit na parang bungo. Tama ba? Oo, yun nga. Yun yung karayom na nasa panaginip ko. Kung may kinalaman ang itim na karayom sa mga nangyayari sa nayon natin, kailangan nating mahanap muli ang matanda na yun. Saan naman natin nahagilapin ng matandang babae na yun, Natatandaan mo pa ba ang mukha nun? Natatandaan ko pa ang itsura niya. May nabanggit siyang lugar sa akin kung saan siya nakatira. Parang sityo yung sinabi niya, parang sityo tuba yun Doon daw siya uuwi. Kaya ako nga siya inilibre din kasi nga sabi niya, sakto lang para sa pamasahe ang pera niya pa uwi. Kung ganun, dapat mapuntahan na natin siya sa lalong madaling panahon para hindi na magtuloy-tuloy pa. Pero kailangan muna natin ng itim na karayom. Kailangan nating dalhin ito sa kanya. Teka, nasan na ba kasi yung itim na karayom na yun ngayon? Nasa shop ko. Tinusok ko kasi yun sa pincushion ko Ay, naku, hindi na tayo makakapasok sa shop mo ngayon Sigurado akong nakaabang na dun si Jonas at ang mga kasamahan niya. Palipasin muna natin ang oras. Mas mabuting mamayang gabi na tayo pumuslit sa shop nang sa ganun walang makakita sa atin. Doon na lang din tayo dadaan sa banyo sa may likod. Baka kasi may nagmamasid sa may kanto at baka ma-corner pa tayo nang wala sa oras. Ikaw, Kimi, sasama ka ba mamaya? Hindi, dito lang ako. Ano yung ginagawa mo, bakla? Bakit ka nagpuputol ng lubid dyan, Itong lubid, pag-aalis kayo mamayang gabi papuntang shop ni Tessa, itali niyo ako. Baka kung ano na naman ang gagawin ko habang tulog. Mas mabuti nang nakatali ako para kahit managinip man ako ulit sa matandang lalaki na yon, hindi na ako makakalabas dito. Mukhang sobra naman yata yung itali ka, bakla Ito lang ang tanging paraan na alam kong makakatulong sa akin ngayon para matigil na ako sa pag-sleepwalk. Pag nakita na natin yung matandang yon, malulutas din naman to Sa bagay, may punto ka. Pagsapit ng gabi, ay kaagad naming kinuha ni Sheila ang itim na karayom sa shop ko. Tinupad naman ni Kimi ang sinabi nitong itatali niya ang sarili habang wala kami sa bahay ng kaibigan. Naririnig namin na may mga tao ding umaaligid sa shop ko para magmanman. Pero ganun pa man, ay tagumpay kaming nakapuslit dito. Ngunit sa pagbalik namin, ay may nadatnan kaming isang nilalang na tila ba tinatanggal ang yero sa bahay ni Sheila. Kamunti ka na tayo dun. Diba sabi ko sa inyo, wanted na kayo sa buong nayo natin. Alam mo yung si Jonas, parang may saltik din Saan naman siya nakakita ng mga tao na kumakain ng tao? Masyadong nagpapaniwala sa kwento ng bayan. Sabi niya, aswang daw kayo ni Kimi. Mas ayos sana kung may ebidensya siyang si Kimi ang lumantak sa asawa niya. Wala naman. Hello? Tumingin ka sa bubong ng bahay mo, Sheila. Parang may tao Ay, lintik! Bakit nandiyan siya sa taas?
Hoy! Ano bang trip mo sa buhay, ha? Masisira ang bubong ko eh. Bumaba ka nga, Arian. Pag nahulog ka, cargo di konsensya pa kita. Teka lang. Parang iba yung tunog ng ginagawa ng taong yan, ha? Hoy! Bingi ka ba, ha? Aba. Hindi nakikinig sa akin ng bruhang yan, ah. Teka lang, Sheila. Lumayo muna tayo. Parang hindi tao yan eh. O, ayan. Humarap din ng... ha? Ano yan? Ang haba ng dila niya. At saka, ang pula ng mga mata niya. Sabi ko na nga, be. Si Kimmy, delikado siya. Parang iniipon niya ang lahat ng lakas niya sa binti niya. Parang susunggaban niya yata tayo eh. Hindi sa parang balak niyang tumalon sa kabilang bubong. Parang tatakas siya. Teka lang. Bato. Asa na ba? Ito, tama ang laki ng bato na to. Itong bato para sa'yo. Lumayo ka dyan sa bubong. Hindi mo bahay yan. Halimaw ka. Lumayo na siya. Kailangan nating puntahan si Kimmy. Baka napano na siya sa loob. Diyos ko! Kimi! Kalerki naman itong mangyayari ngayon, Kimi. Ayos ka lang ba, ha? Diyan lang kayo. Akala nyo hindi ko maririnig ang mga ingay ng mga pagsigaw nyo? Malas naman, oh. Bakit ngayon pa? Anong kailangan mo? At bakit ginugulo mo kami ng mga kaibigan ko? Alam mo. Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Alam ko magkasabot kayo ng kaibigan mong bakla. Hindi ko alam ang ibinibintang mo sa amin. Sa katunayan nga niya, nagtatago kami, hindi dahil may kasalanan kami. Kundi dahil kahit kami mismo, natatakot para sa buhay namin. Ang galing! Kitang-kita ko ngayon lang na dito nang galing ang halimaw na may mahabang dila. Sa mismong bubong ng bahay ng kaibigan mong si Sheila. Ano yun? Si Kimmy ba yun? Kung ganun pala, tama ang hinala kong aswang kayo. Kayo magkakaibigan na nanggagambala sa nayo na to. Teka lang naman, Jonas. Pakibaba naman ang itak mo. Magdidisgrasya tayo dyan eh. Uy, huwag naman ganito. Alam kong kasabot ka dahil lahat ng pinagtahian mo ng Traje de Boda namamatay. Ano? Ginagawa mo bang konsumo ang customer mo sa tailoring shop para sa kaibigan mong bakla, ha? Sumagot ka! Nagkakamali ka. Pati nga si Kimmy, gulong-gulo siya sa mga nangyayari sa sarili niya eh. Maniwala ka, hindi kami o si Kimmy ang pumapatay. Ang katunayan nga niyan eh, binato ko lang yung nilalang na may mahabang dila na yun eh. Kahit bata, hindi maniniwala sa kasinungalingan mo, Tessa. Kitang-kita ng dalawang mata ko na duguan ang kamay ni Kimmy at kaharap nun ay ang nakahandusay kong asawa. Paano mo may papaliwanag yun, ha? Kumalma ka kasi muna, Jonas. Hindi ako kakalma. Pero sa susunod kong gagawin, baka kumalma na talaga ako. Teka, anong balak mo? Bakit mo sinisingdihan yung lampara na hawak mo, ha? Malamang sa malamang, nandyan sa loob nagtatago ang hayop niyong kaibigan. Ayaw niyo siyang ilabas? Pues, tutustahin ko siya kasama ang bahay ng kaibigan mong si Tessa. Ano, Sheila? Hindi mo naman siguro ikakamatay kung susunugin ko si Kimmy kasama sa bahay mo, di ba? Akala ko pa naman, Sheila, may malasakit ka. Yung pala, kakontsaba ka nila. Teka lang naman. Maghulos dili ka nga, Jonas. Bahay ko yan, no? May mga mamahaling gamit ako dyan. Pakiusap, Jonas. Huwag niyang bahay ko. Pakiusap? Sa palagay ko, hindi sila madadaan sa pakiusap. Mga kasama, ngayon na! Huwag ang bahay ko! Lintik, si Kimmy nasa loob. Nakatali pa yun. Madaling kumalat ang apoy sa bahay ni Sheila. Dahil sa kagagawa ni Jonas at ng mga kasamahan niyang naghagis ng napakaraming lampara. Natupok ang bahay at hindi na namin naligtas si Kimmy. Kaya tumakas kami ni Sheila at sinimulang hanapin ang matandang babae na nagmamay-ari ng itim na karayom. Mabuti na lang at nakalayo na tayo dun.
Shock tayong pagbubunto na ng galit ng mga tao sa nayon. Ngayong wala na si Kimi. Lalo't naniniwala silang kasabot tayo sa mga patayan sa lugar natin. Kung magsumbong na lang kaya tayo sa pulis, baka matulungan nila tayo. Nakalimutan mo na ba, Sheila, na ang kuya ni Jonas ang hepe? Kapag ginawa natin yun, himas-rehas tayo nang wala sa oras. Para na rin natin ginawang pain ang sarili natin. Paano na to? Magpalaboy-laboy na lang ba tayo? Hindi naman sa ganun. Ano nga? Wala na akong bahay. Hindi ka pwedeng mabalik sa shop mo dahil may mga nagmamanman tapos si Kimi. Nasama pa siya sa nasunog kong bahay. Hahanapin natin ang matandang yon. Yung may-ari ng lintik na itim na karayom na yan. Hahanapin natin ang katotohanan para malinis ang pangalan ni Kimi. At kapag nangyari yon, magbabayad si Jonah sa pagsunog ng bahay mo at pagpatay niya kay Kimi. Kawawa si Kimi, kasamang natupok sa sunog. Bakit ang bad timing niya? Kung kailan niya tinali ang sarili niya. Doon pa tayo natunto ni Jonas na yon. Oh, tigilan mo ako sa tingin na yan, Sheila, ha? Hindi ngayon ang oras para umiyak at magluksa. May pera ako dito sa bulsa. Ipapamasahin natin ito papunta doon sa barangay na matandang yon. Hahalughugin ko ang buong lugar. Kahit saang lupalop pa siya tumira, hahanapin ko matandang babae na yon. Grabe ang puwersa ng karayom niya. Akala ko swerte. Yung pala may kaakibat na sumpa. Makikita kaya natin siya? Paano kung umalis na siya? Di magtanong-tanong tayo kung saan siya lumipat. Basta, hindi tayo titigil hanggat hindi natin siya nakikita. Makakabalik pa kaya tayo sa lugar natin? Oo naman. Kaya nga hanapin natin ang solusyon para malinis ang pangalan natin at mapamukha kay Jonas na inosente tayo. At nang mabigyang linaw na rin ang kondisyon ni Kimi na naglalakad habang tulog. Kawawa naman si Kimi. Namatay na hindi malang nahanap ang sagot. Kaagad naming tinungo ang barangay Tuba, kung saan nabanggit ng matandang babae noon na doon daw siya nakatira. Sa aming pagtanong-tanong ay natuntun din namin ito sa kanila. Kaagad kaming sinalubong nito at tinaasan pa kami ng kilay nang makitang daladala namin ang itim na karayom. Ngunit kahit ganoon ay pinatuloy pa rin kami nito sa bahay niya. Sigurado ka ba, Tessa? Ito talaga? Oo naman. Ito yung tinuro ng mga tao na bahay ng matandang babae na bagong-bago lang naulila sa asawa. Tessa, nandito tayo para sa solusyon. Pero parang mas malaking problema pa yung pinuntahan natin, no? Bakit mo naman nasabi? Tingnan mo yung bahay. Parang langaw na lang pipirma. At guguho na yan eh. Tumahimik ka nga. Yang bunghanga mo. Baka yung pagiging taklesa mo pang dahilan para mapurnada tayo rito. Eto na. Tatahimik na ako. Tao po! Tao po! Ano yan? Magandang umaga po, Lola. Wala akong maganda sa umaga ko. Kung naparito kayo para may pakulam, makakalis na kayo. Patay na ang asawa ko. Lola, hindi niyo po ba ako natatandaan? Ako po si Tessa, yung nagtahi po ng barong para sa asawa ninyong namatay. Ano? Wala akong matandaang nagpatahi ako ng barong para sa asawa ko. Diyos ko, kasagutan ng pinunta nito eh. Pero parang may demensya yata tong matandang to. Naku, Lola, baka po nakalimutan niyo lang. May ibinigay nga po kayong karayom eh. Ito po Yung karayom ng asawa ko. Ay bakit nasa iyo yan? Magdadakaw ka. Tsak ka lang at tukuhanin kong itak ko ng bata dahil magdadakaw ka. Ay, Lola, hindi po sa ganon. May nagbigay po sa akin ito kapalit ng pagtahi ko ng barong ng asawa niyang namayapa. Kamukhang kamukha niyo nga pong babaeng yun eh. Ang totoo, narito ako dahil palagi may namamatay sa mga pinagtahian ko. Mula nang matanggap ko ang itim na karayom na ito. Nakikiusap po ako. Tulungan niyo po kami. Kamukha ko raw ang babaeng nagdala sa iyo niyan.
Opo. Pumasok kayo sa loob. Hindi ligtas kapag may nakakitang nakikipag-usap kayo sa akin. Maraming salamat po talaga. Nang makapasok kami sa munting kubo ng matandang babae, tumambad ang sari-saring langis. May mga bungo ng tao at hayop sa bawat sulok. Nang umpisahan niya kaming tanungin sa mga pangyayari, doon namin nalaman, nakakambal niya pala ang babaeng pumunta sa tailoring shop ko. Senyales na buhay pa ang inakala niyang patay na kapatid. Maaari ko bang malaman ang mga pangalan ninyo? Ako po si Tessa. Siya naman po si Sheila. Naparito kayo dahil sa mga patayang iniuugnay sa itim na karayom na yan? Opo, ibinigay po ito sa akin ng matandang babaeng kamukha ninyo bilang kabayaran sa barong ng asawa niya. Wala po siyang pera kaya ito pong iniabot. Ang totoo niyan, iha, hindi yan ibinigay, kundi ninakaw. Ilang araw matapos ilibing ang asawa ko, may naghukay sa libingan at nawalang lahat ng gamit niya sa pangkukulam. Isinama ko mga yon sa kabaong dahil may itim na kapangyarihang maaaring manakit. Ibig niyong sabihin, Lola, makukulam ang asawa niyo? Pangkukulam siya, pero hindi sa tao, kundi sa aswang. Aswang? Yung babaeng pumunta sa shop niyo, kakambal ko siya. Malakas ang kutob ko siya ang naghukay sa libingan ng asawa ko. Akala ko'y patay na siya. Umibig siya sa isang bagtog na aswang. Ang asawa kong kumulam sa aswang na yon at namatay ito. Kung totoong pumunta siya sa'yo, maaaring siya rin ang tumanggap sa itim na mutya ng asawang aswang. Ang kambal ko ngayon ay isa na ngang yanggaw. Maaaring ang siya ang pumapatay sa nayon ninyo. Pero may paliliwanag niyo ho ba kung bakit yung kaibigan kong bakla palagi naglalakad ng tulog at napupunta sa bahay ng pinapatay ng kambal ninyo? Ano? Natusok po kasi siya ng itim na karayom pagkatapos nun. Nagsimula na pong mag-iba ang kilos niya tuwing tulog. Natusok siya? Dumugo ba? Opo. Kung gano'n, hindi aswang ang pumapatay sa inyo, kundi isang sumpa ang dumapo sa nayon. Bakit niyo po nasabi? Kung sinong dugo ang unang pumatak sa itim na karayom, siya ang magiging alay. Kapag hindi napatay ang alay, maniningil ang karayom sa ibang paraan. Pero bakit po ang customer kung bagong kasal ang namamatay? May iba ka pa bang gamit na napatakan ng dugo ng kaibigan mo? Meron ho yung tela. Ang telang yon ang gamit mo sa pagtatahi. Tama ba? Oh, yun ang ginamit ko para sa mga trahe de boda. Para maputol ang sumpa at tumigil ang patayan, kailangan mong sunugin ang itim na karayong kasama ang alay, pati ang gamit na napatakan ng dugo. Ibig ninyo sabihin, susunugin namin ang mga trahe de boda? Yun lang ang tanging paraan. At yung kaibigan ninyo, kailangang patayin. Ay, hindi na ho kailangan. Napatay na po siya ng mga taga-nayon. Kasama po siya sa natupok ng masunog ang bahay na tinutuluyan namin. Kung ganon, ang mga trahe de boda na lang ang kailangan ninyong sunugin para maputol ang sumpa at tumigil ang patayan. Itong itim na karayom ho. Mas mainam na ibigay ninyo sa akin ang karayom. Ako na ang bahalang magbalik kung saan ito nararapat. Heto na po. May matutuluyan ba kayo ngayon? Delikado na sa daan. Dumito na muna kayo. Dito kayo magpalipas ng gabi. Kakapalan ko na ho ang mukha ko. Wala talaga kaming matutuluyan. Kaya tatanggapin ko po ang alok ninyo. Walang anuman. Pagkatapos naming magpalipas ng gabi sa bahay ni Lola Belinda, agad kaming bumalik sa nayon. Pinakiramdaman muna namin ang paligid
at patagong pumuslit sa tailoring shop. Doon kami nagtago ni Sheila at bumuo ng planong nakawin ang mga trahe de boda upang matigil ang mga patayan, gaya ng payo ni Lola Belinda. Mamayang gabi, sisimulan na natin ang pagnanakaw sa mga trahe de boda. Seryoso ka ba talaga, Tessa? Parang nadadagdagan pa yung kasalanan natin dito eh. Sa palagay mo ba makikinig ang mga tao sa atin? Ay, malabo yun. Ganun naman pala eh. Kaya wala na tayong ibang pagpipilian. Teka, kaklaruhin ko lang ah. Ikaw ang pupuslit sa loob ng bahay. Habang ako, ang bantay dito sa labas. Oo nga. Panglima mo na yan ngayon. Ay, naniniguro lang no. Teka, ano yun? Uy, parang may kung anong naglalakad sa bubong natin, Tessa. Huwag ka munang gumawa ng ingay. Nakakatakot. Pakinggan muna natin. Ang bigat ng mga yabag sa bubong. Parang tao ang lakad. Ayun na, lumipat na siya sa kabilang bubong. Teka, sigaw yan ng babae ah. Tulungan natin. Hindi na kailangan. May naririnig ako maraming taong paparating. Baka dumugin lang tayo pag nakita tayo. Ano na kaya ang nangyayari sa labas? Malalaman din natin yan bukas. Sa ngayon, gagamitin natin ang pagkakataong ito ngayon para pumuslit tayo sa bahay ng mga tinahian ko para nakawin ng mga trahe de boda nila. Habang nagkakagulo pa sa labas. Dali, bilisan natin. Ito na ba lahat ng trahe de boda na tinahi mo? Opo, yan po lahat. Ninakaw ko pa yan sa mga pinagtahian ko. Nagkagulo kasi kaya nagkaroon ako ng pagkakataong makapuslit sa kanilang mga bahay. Ganon ba? Ano kaguluhan na nangyari sa dayo ninyo na bumalik kayo kahapon? Una po, may narinig kaming angil. Tapos, may kumalabog sa bubungan namin. Maya-maya, may sigaw ng babae. Ayun, nagkagulo na silang lahat. Mabuti naman. Oo, mabuti naman. Ang ibig ko sabihin, mabuti at wala ni isang tao ang nakakita sa inyo roon. Oo nga po, buti na lang at magaling tong tagabantay ko. Ako pa ba? Ako na to. Pagkatapos po ba natin sunugin lahat ng trahe de boda, mawawala na rin po yung nanggagambala sa nayon namin? Oo naman, paniguradong matatapos na ang lahat. Ay, salamat sa Diyos kung ganun. Ngayon, kailangan nating palibutan ang lahat ng trahe de boda. Hawakan mo kamay ko, Tessa. Heto na po. At ikaw naman, babae. Ako po? Hawakan mo ang kabilang kamay ni Tessa at ipikit ninyo ang inyong mga mata. Magsisimula na ako sa ritual. Parang may naririnig po akong uwak, Aling Belinda. Kahit ano man ang marinig ninyo, huwag na huwag ninyong idilat ang inyong mga mata hanggat hindi pa tapos ang pagsunog sa mga trahe de boda. Masusunod po. Ngayon, idilat ninyo ang inyong mga mata. Tessa, dahil ikaw ang nagtahin yan, ikaw ang may karapatang sumunog sa mga yan. Silaban mo na. Ito na po. Hihintayin na lang natin na masunog ang lahat ng yan. Pagkatapos doon, pwede na kayo umuwi sa nayon ninyo. Mukhang hindi na po kami uuwi, Aling Belinda. Bakit naman? Galit po sa amin ng mga tao eh. Kaya susubukan namin makipagsapalaran sa ibang lugar kahit hindi kalayuan. Basta, hindi na po sa nayon namin. Kung yan ang sa tingin mong makatutulong sa inyo, kayong bahala. Pwede ho bang magtanong, Aling Belinda? Ano yon? Ni minsan ho ba sa buhay ng dati ninyong asawa may kinulam siyang normal na tao? Wala.
Sa tanang buhay niya ay puro aswang ang kinukulam niya. Hindi rin siya tumatanggap ng pera kapag may nagpapagamot. Kaya ganito lang ang bahay namin, barong-barong. Tapos palagi sa pera. Ah, kaya pala. Kagaya nga ng mga sinabi namin kay Aling Belinda, ay napagkasunduan namin ni Sheila na lumipat na lamang sa ibang lugar. Gabi-gabi kaming pumupuslit sa tailoring shop ko para walang makakita sa amin at pakonti-konting nililipat ang mga gamit ko. Naging maayos ang pamumuhay ko ng ilang buwan. Ngunit isang gabi ng sagupaan sa isang nilalang na kung tawagin ay Tik-Tik ang nag-udyok sa akin na bumalik sa iniwan kong tahanan. Ayos din to, Tessa. Mukhang dadami na ulit na magpapatahi sa'yo. Sana nga tuloy-tuloy na to eh. Nang sa ganun makabawi man lang ako sa lugi. Ay, kumusta na kaya sila dun sa atin, no? Ewan, siguro matiwasay na ulit doon. Kasi nga 'di ba? Wala na tayo. Nagawa na rin natin ang dapat nating gawin sa mga trahe de boda at karayom na itim na yun. Ay nako, titignan ko muna ang sinain ko ha. Nang sa ganun ay makapaghapunan na tayo. Mabuti pa. Tsaka nga pala, pansin ko lang, parang may butas na tong bubong na to. Ha? Paano mo naman nasabi? Eh, palagi kasing may tumutulo dyan tuwing gabi eh. Tumutulo? Eh wala namang ulan nitong nakaraan ha. Ewan, eh palaging basa kasi ang sahig tuwing umaga. Hayaan mo, titingnan ko yan. Ah, sige. Punta muna ako sa kusina ah. Sige, sige. Itutupi ko pa kasi itong ibang tela dito eh. Ay, bago ko pala makalimutan. Tessa, Ano yon? aalis na muna ako ngayong gabi ha pagkatapos ng hapunan. Oh, bakit? Saan ang punta mo? Diyan lang sa may plaza. Oo, sige ba? Pero huwag ka masyadong magpapagabi ha. Alam mo naman na baguhan tayo dito. Wala pa tayo masyadong alam sa mga ugali ng kapitbahay natin. Hay, alam ko yun no. O siya, unahin mo na ang sinaing mo. Baka mamaya masunog pa yun. Ang tigas pa naman kainin ng tutong na kanin. Sige. Pagkaalis ni Sheila sa bahay, ay kaagad din akong naghanda para sa aking pagtulog. Ngunit sa gitna ng aking pagmuni-muni sa higaan, habang nakatingin sa kisame, ay napansin kong may tumutulo mula sa bubong, kagaya ng sabi ni Sheila. Nakakapagtaka lang, kasi wala namang ulan, kaya kaagad ko itong nilapitan. At dun ko napansin na para bang malagkit ang tumutulo at meron din itong parang sinulid na hibla ng parang laman ng tao. Ano to? Imposible naman yata may tumulo dito. Eh, wala namang ulan. Ang baho naman ito. Parang laway na amoy bagang. Ba yan? Sinulid? Maputol nga. Asa na ba yung gunting ko? Sheila? Sheila, ikaw na ba yan? Sheila? May tao ba dyan? Aswang! Aswang! Tulungan niyo ako! Huwag! Ilayo mo ng dila mo sa paa ko! Aswang ka! Tessa, ayos ka lang ba? Rinig na rinig ko yung sigaw mo kahit malayo pa ako eh. Diyos ko! Layuan mo si Tessa! Tulungan mo ako! Teka lang, kukuha lang ako ng asin. Bilisan mo! Nagdiwag mo akong hayop sa laman ka! Ito na ako! Tessa! Isasaboy ko na yung asin! Sabuyan mo pa! Damihan mo! Eto na nga! Dinadamihan ko na ang pagsasaboy ko! Lumayo ka!
kang halimaw ka! Sheila, Ano? Huwag ka lang bastang tumayo dyan! Lumapit ka rito! Lumayo ka sa halimaw na yan! yung bracelet ng halimaw na yan. Bakit ba? Kumuha ka nga din ng asin at magsaboy ka! Para tuluyan ang mamatay ang halimaw na yan! Bilisan mo! Habang nanghihina pa siya, oh! Yung bracelet niya kagaya kay Kimi. Ano? Tingnan mo yung bracelet niya sa kamay. Pareho kay Kimi. Kimi? Para bang may nag-iba sa ihip ng hangin nang banggitin namin ni Sheila ang pangalang Kimi dahil lumambot ang mga mata ng halimaw na nasa harap namin at nangilid ang luha nito. Bago pa man kami makakilos, ay dali-dali na itong umalis gamit ang bintana. May ginhawa man kaming naramdaman ni Sheila dahil nawala na ang halimaw na may mataas na dila, ay parang may parte sa sarili naming kinukutuban na baka ang umatake sa amin ay ang aming kaibigang si Kimi. Oh, tik-tik nga ang sinasabi nitong nasa libro, Tessa. Tik-tik ang umatake sa ating kagabi. Akala ko pa naman, kwentong bayan lang tong mga aswang-aswang na to eh. Tik-tik. Pero nakasaad naman dito na ang inaatake ng mga tik-tik ay mga buntis. Hindi naman ako buntis Malay mo naman. Wala na siyang buntis na nakita kaya pinagtyagaan ka na lang niya. Kaso malas lang niya dahil marunong tayong manlaban. Pero kasi kagabi napansin ko talaga na parehong-pareho yung bracelet niya sa bracelet ni Kimi. Ano bang ibig mong sabihin na si Kimi yun? Paalala lang, Tessa, ha? Hindi ka naman siguro bulag at tayong dalawa ang nakikita ng sinunog ang bahay ko at sa loob nun ng nakataling si Kimi. Pero kasi, Hep, hep, hep. Tama na. Wala na kasing kasi. Tik-tik nga ang umatake sa atin at wala nang ibang paliwanag yun, no? Ang gawin na lang natin ngayon ay bumili ng sandamakmak na asin at bawang para hindi na siya ulit makatapak dito sa bahay. teka, may kumakatok sa labas. Baka magpapatahi. Buksan mo ang pinto. Eto na, bubuksan ko na. Kilala niyo po ako? Tessa, halika nga rito. Kilala tayo ng matandang to, oh. Ano hong sadya natin, Lola? Parang pamilyar sa akin ang boses niya. Ang layo nga lang ng mukha niya sa kakilala ko. Ayusin mo, Tessa, ha? Malas tayo sa mga matatandang customer. Nakalimutan mo na ba ang itim na karayom, ha? Matandang customer yon. Sabi ko lang nga ba't kaboses mo si Aling Rosalie. Pero bakit ang laki po ng pinagbago ng mukha niyo ho? Sana huwag niyo pong mamasamain pero ang Aling Rosalie po kasi na nakilala ko, walang butlig-butlig sa katawan at wala pong sugat-sugat. Hindi din po kulubot ang balat niya. Pasensya na po talaga pero mukhang hindi po kayo yung Aling Rosalie na kilala ko. Teka lang. Huwag niyo muna ako pagsasara ng pinto. Kailangan ko ng tulong ninyo. Nakikiusap ako. Patawarin ninyo ako. Lola, tumayo ko kayo dyan. Hindi niyo po kailangan lumuhod. Pakiusap, pakinggan ninyo ako. Tessa, Sheila, ako talaga ito, si Aling Rosalie. Ang karibal ng tailoring shop ninyo. Sinadya ko talaga kayo rito. Sa loob na lang po siguro tayo mag-usap dahil pinagtitinginan po tayo ng mga kapitbahay namin Pasok po muna kayo sa loob. Malaki ang pinagbago sa mukha ni Aling Rosalie nang pumunta siya sa bahay na tinutuluyan namin. Naging kulubot ang balat nito na puno ng sugat. Marami ding butlig-butlig ang buong katawan niya na palaging dinadapuan ng langaw at malansa din ang amoy niya. Maging kami ni Sheila ay hindi nakatiis kung kaya't may pagkakataong tinatakpan namin ang ilong namin.
At hindi lang namin ito pinapahalata sa kanya habang nag-uusap kami. Ngunit ang akala naming ordinaryong pag-uusap ang siyang nagbigay ng linaw sa lahat ng pangyayari sa amin. Nandito ako para humingi ng tawad sa inyo. Lalong-lalo na sa iyo, Tessa. Kung tungkol po ito sa mga nangyari noon, matagal na po namin kinalimutan yon, kaya nga po lumayo na lang po kami sa nayon. Kung sasabihin din namin sa inyo na sumpa ang may sanhi ng lahat, siguro hindi naman po kayo maniniwala. Yun na nga ang dahilan ng pagpunta ko rito dahil hindi kayo, kung hindi ako. Ako ang may sala ng lahat. Kasalanan ko ang lahat. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang totoo niyan, akong nag-utos kay Belinda na pumunta sa tailoring shop mo, Tessa. Para ipakulam ka. Dahil gusto kong mawala ka. Para wala na akong kakumpetensya. Pag nawala ka ng tuluyan, magiging maayos na ulit ang kitaan ko pero nagkamali ako. Teka lang, Ali Rosalie. Kilala mo si Lola Belinda? Oo, kilala ko siya. Nakilala ko siya sa munting simbahan sa kabilang nayon. Pero nakausap namin si Lola Belinda. Ang sabi niya, kakambal daw niya pumunta sa tailoring shop. Kasinungalingan ng lahat, Tessa. Ano? Hindi totoong may sumpa at hindi rin totoong magiging lunas ang pagsunog sa trahe de boda. Bakit? Bakit siya nagsinungaling kung ganun? Ang sabi niya, yung itim na karayom, gamit ng namatay niyang asawa, nagkukulam ng aswang. Yun ang sabi niya sa amin. Totoo yung asawa niya na nagkukulam ng aswang pero matapos mamatay ang asawa niya, siya na mismo ang pumalit sa pangungulam. Pero mga aswang din ang kinukulam. Hindi aswang ang kinukulam niya. Nagsinungaling siya sa inyo. Ang totoo niyan, nagkaroon kami ng kasunduan na kukulamin kanya para mawalan ako ng kakumpetensya. Kapalit noon ay ang bibigyan ko siya ng porsyento sa kita ko buwan-buwan. Pero hindi gano'n na nangyari. Mas lalo lang nagkagulo sa nayon dahil ang kaibigan ninyong si Kimi ay tuluyan ng nayanggaw at naging tik-tik. Si Kimi? Si Kimi pala talaga yung kagabi. Ang itim na karayom na yon ay may laway galing sa aswang na kinulam niya. At kung sino man ang matutusok ng karayom na yon ay mayayanggaw. Ginawa niyang alaga si Kimi at Sugo. Ang kaibigan ninyong inuutusan niyang pumatay sa lahat ng customer mo noon para magmukha kang kalaban sa mata ng mga taga-nayon. Hawak ni Belinda ang kaibigan ninyo. At siya rin ang may gawa nito sa akin. Nawalan ako ng customer dahil takot na ang mga taong pumunta sa nayon para magpatahi. Dahil sa mga patayan, kaya wala akong maibigay sa kanya na pera kaya kinulam niya ako. Kailangan niyang managot sa lahat at kailangan nating mabawi si Kimi sa kanya. Walang hiya naman talaga, oh. Patawarin ninyo ako, Tessa, Sheila, at sana tulungan ninyo ako mapuksa si Belinda. Ano pong pwedeng gawin natin ngayon, Aling Rosalie? Wala naman po kaming alam sa mga kulam-kulam na yan eh. Ikaw, Tessa, may alam ka ba ha? Dahil sa mga sugat-sugat ko, hindi na ako makapagtahi. Kaya gusto ko sanang humingi ng pabor sa inyo, Sheila. Ano yun? Magpapatahi sana ako sa iyo ng manika. Mangkukulam si Belinda. Kaya sa kulam din natin siya tatalunin. Pero hindi po kami marunong kumulam. Ako mismo ang kukulam. Sigurado din akong papupuntahin niya rito ang alaga niyang si Kimi para pigilan ako. Kaya sana, habang abala ko sa paggawa ng kulam, kayo munang haharap sa kaibigan ninyong naging tik-tik. May gamit akong kinuha mula kay Belinda. Ito ang gagamitin ko sa pangkulam sa kanya. Walang problema po sa akin yan, Aling Rosalie. Malalampasan din po natin ito. Wala kaming sinayang na oras at pinagtahi ko si Aling Rosalie ng manika. Nang sumapit na ang gabi, ay sinimula na din niya ang pagkulam kay Lola Belinda. Habang nasa loob siya,
at ginagawa ang ritual ng pagkulam, ay nasa labas naman kami ni Sheila na may hawak na bawang at asin bilang tagabantay kung sakaling dadating na naman ang sugo ni Lola Belinda na kaibigan naming nawala sa sarili at tuluyan nang naging tiktik. Sa tingin mo, darating kaya siya? Hindi ko alam pero hindi imposibleng pumunta rin dito mapanlinlang na Lola Belinda na yon. Ay, maaalala pa kaya tayo ni Kimi? Sa palagay ko oo. Pero tik-tik na siya. Nung nabanggit natin ang pangalan niya, noong unang atake niya dito sa bahay, biglang nanlambot ang mga mata niya eh. Kaya alam kong nandoon pa rin sa loob niya ang Kimi na kilala natin. Babalik pa kaya natin siya sa normal? Yan din ang pinagdarasal ko, Sheila. Narinig mo yun? Nandito na siya. Kimi! Alam namin ikaw yan! Pakiusap, tigilan mo na to! Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Pakiusap, lumayo kayo dito. Iligtas niyo ang sarili niyo. Pigilan mo, Kimi! Hindi ko magawa. Gusto ko na kayo lantakan. Sheila! Sapuyan mo ng asin! Hindi ko maabot ng asin! Ginagamit niya ang dila niya para mapalayo lahat ng asin at bawang sa atin! Kimi! Labanan mo! Hindi ka masamang tao! Tulungan niyo ako, Tessa. Patayin niyo na lang ako. Hindi ko makontrol ang katawan ko. Hindi ko magagawa sa'yo yan, Kimi! Pagod na ako. Kimi! Pakiusap, labanan mo! Kimi! Huwag mo sakalin si Sheila! Alalahanin mo kaibigan mo siya! Patayin mo na ako, Tessa. Kung hindi, mapapatay ko to si Sheila. May iba pang paraan, Kimi! Pagod na ako sa palagitan nito. Parang may iba kumokontrol sa katawan ko. Amuyin mo to! Bitiwan mo si Sheila! Anong ginagawa mo? Mas pinapahamak mo na ang sarili mo, Tessa. Bakit mo sinugatan ang mga palad mo? Kung hindi mo kayang labanan ng nasa loob mo, Kimi, pues, dun tayo sa malayo dito. Ako mismong tatalo niyan para sa'yo. Para mabitiwan ni Kimi si Sheila, ay hiniwa ko ang aking palad para maagaw ang atensyon niya sa amoy ng dugo. At nagpahabol ako sa kanya papunta sa kakahuyan. Wala pa akong plano kung paano ko siya papakalmahin sa mga oras na yon. Pero nagpatuloy pa rin ako sa pagtakbo hanggang sa nakakita ako ng mga kawayan. Habulin mo ako, Kimi! Pakiusap, Tessa. Huwag mo gawin to. Mapapatay lang kita. Makakatulong to sa'yo, Kimi, para kumalma ka. Hindi yan tapalam. Kahit nga ako hindi ko mapigilan ang sarili ko. Tingnan natin. Lakas loob akong nakipagbuno kay Kimi hanggang sa nakarating kami sa may kawayan. Ngunit bago ko pa man magawa ang binabala ko, ay bigla na lamang akong natisod at natumba. Dahilan para maabutan ako ni Kimi saan yung tiktik niya. Ngunit bago pa man ako tuluyang mapatay ni Kimi, ay may saklolong dumating. Ay! Sakit na pa ako! Sabi nga abutan din kita eh. Patawad, Tessa. Hindi ko gustong magkaganito. Kimi! Labanan mo! Pakiusap! Tessa, may tama ako ng baril. Sa wakas, makakalaya na din ako sa sumpang to. Makakapagpahinga na din ako dahil mamamatay na ako. Matagal ko nang minamanmanan ng kaibigan mo, Tessa. Totoo pala talagang hayok siya sa laman.
Ngayong isa na akong ganap na manunugis, may lakas na din akong wakasan ng kasamaan niya. Pakiusap, Jonas, wag. Wag. Inosente si Kimi. Biktima din siya dito. Maniwala ka. Kaya ko ipaliwanag. Jonas! Wag! Parang awa mo na. Huwag mong patayin ang kaibigan ko. Mabait na tao si Kimi. Naging biktima lang siya ng isang mangkukulam. Tabi, Tessa! Pakiusap. Hindi ko papatayin ang kaibigan mo. Nakikita mo namang humihinga pa, di ba? Naghihingalo nga lang. Huhulihin ko lang. Lalakas din ulit yan dahil hindi na yan normal na tao. Anong gagawin mo sa kanya? May aalamin lang ako. Ang sabi ko, wawakasan ng kasamaan niya. Hindi wawakasan ng buhay niya. Alam ko na isang mangkukulam ang may gawa ng lahat. Para saan pat naging manunugis ako kung hindi ako marunong mag-imbestiga? Bakit mo kami natuntun? Isa sa mga kakayahan ko ngayon ay maamoy ang baho at lansa ng aswang. Kaya madali ko lang nahanap na nandito kayo at hindi nga ako nagkamali. Nakita ko nga kayo dito. Saka hindi lang ako ang manunugis dito. Marami kami. Tinutulungan nila si Aling Rosalie sa pakikipagkumbate espiritual. Marami din palang atraso ang matandang Belinda na yun sa ibang nayon. Pareho din ang kaguluhan na nangyayari sa atin. Kaya sana pagkatapos ng gulo na to, umuwi na kayo sa atin. Kailangan namin ng sastre na kagaya mo at sana mapatawad mo kami sa pabibintang sayo. Hindi niyo na masasaktan si Kimi, hindi ba? Hindi. Kailangan lang talaga siya ng mga manunugis para malaman kung anong klaseng salamangkang ginagawa ng Belindang yon. Nang sa ganun, ay tuluyan na siyang mapuksa. Sasama ako. Nang sa ganun ay mabantayan kong kaibigan ko. Kailangan kong makasiguro sa kahit na anong paraan. Kung yan ang gusto mo, sige ba? Sumama ako sa pinagdalhan ni Jonas kay Kimi. Doon ko din nakita ang mga iba't ibang uri ng manunugis. Sama-sama nilang ginawa ng langis si Kimi para bumalik ito sa dati nitong anyo. Pero dahil sa nakakain na ito ng laman ng tao, ay natubuan na daw ng pakpak at balahibo ang sisiw na nasa loob ng katawan niya. Naabsuelto siya sa mga kaso dahil walang sapat na ebidensya. At hindi pa din naman uso ang CCTV sa panahong yun. Nabalik man ang katawan ni Kimi ay naging mahilig ito sa dinuguan dahil hindi na ito nagamot sa pagiging aswang. Pa-order po ng dinuguan dito. Oy, Kimi ikaw Pang ilang dinuguan mo na yan? Hayaan niyo ako, gusto ko to eh. Hayaan mo na lang siya, Sheila. Buti nga dinuguan itong tinitira ng kaibigan natin. Pinagtitinginan na kasi tayo ng mga tindera pang 10 serve na niya yan Magbabayad naman yung tao, kaya hayaan mo na lang. Tsaka, huwag mo nang pansinin yung mga tindera na yan. Pero sa totoo lang, Kimi ayos ka na ba talaga baka mamaya bigla mo kaming kagatin ni Tessa Sabi ng ayos na nga ako eh. Kahit tanungin mo pa si Jonas. Kasi naman. Hindi ka naman kasi nila napagaling ng lubusan Kasi, nakakain ka na ng laman ng tao daw. Kaya nga, may nilagay sila sa kamay ko na, ayun o, ganitez. Bracelet daw to na iinit sa tuwing mag-iisip akong kakain ng tao. At malalaman din nila kapag ginawa ko yon. Kaya tutugisin ako nila Jonas. Kaya mas pipiling kong kumain ng dinuguan kaysa mamatay, no? Saka kontrolado ko na din ang katawan ko ngayon. Hindi kagaya noon. Siguraduhin mo lang bakla Dahil pag talaga ako, pag intrisan mo, naku, sumbong talaga kita kay Jason. Hoy, hindi talaga, no? Hindi na mauulit yon. Dapat lang talaga. Kaya nga ako ngayon, bago ako magtahi ng barong pampatay, hinihingaan ko muna ng kopya ng death certificate. Tama yung ginagawa mo, Tessa. Ipagpatuloy mo yan dahil hindi ka talaga masasalisihan yan. Alam mo naman ang nangyari dati, di ba? Akala talaga namin kawawa yung matandang yun. Nagpanggap lang pala. Oo nga Ako naman, nalaki sa lola. Naawa, kaya pinagtahi ko siya. Nilibre ko pa. Buti na lang talaga.
Nagawang akuin lahat ni Aling Rosalie ang kasalanan niya. Nung unang kita ko nga, akala ko Lola. Ang laki kasi ng tinanda. Ayun pala, kinulam na din siya ni Belinda. At ikaw din bakla, may kutob ka na palang nayanggaw ka. Hindi ka man lang lumapit sa albularyo. Ayan, miyembro ka na ng pigeon fly. Hoy, kung ikaw makapagsabi nahihiya kasi ako noon na machismis kaya nilihim ko na lang. Ayan, yang ugali mong yan talaga magpapabagsak sa'yo. Hindi naman nakakahiya ang humingi ng tulong eh. Ewan ko ba? Parang kinain kasi talaga ako ng takot at hiya ng mga panahon na yun kaya tinago ko na lang. Ay, may iba tayo bakla. Ano yung mga nararamdaman mo nung nayanggaw ka na? Palagi masama ang panaginip ko at saka ang init ang pakiramdam ko sa katawan ko. Kahit hating gabi, pawis na pawis ako. Kaya gusto ko talaga na parang umakyat sa bubong o kaya sa kahoy para magpahangin. Saka masakit yung lalamunan ko sa tuwing lumulunok ako. Bakit mo naman natanong? Para naman alam namin kung sakaling mayanggaw kami, no? Katakot. Dati kwento-kwento lang yung mga aswang eh. Ngayon kaharap ko na kumakain ng dinuguan. Hoy, bibig mo bruha, baka may makarinig sa'yo. Che, malayo kaya ng lamesa dito. Hindi nila tayo maririnig, no? Tama na yan. Narin ang order mong dinuguan oh. Kimi, kainin mo na ha. Baka maisipang pang mag-order ulit ng dinuguan. Sinabi mo pa, Tessa. Pagkatapos niyan, order na naman yan. Pumayos kayo. Papunta dito si Jason. Si Kimi pagsabihan mo niyan. Siya naman ang aswang eh. Sheila, bibig mo. Oh, kayo pala. Magandang gabi sa'yo, Jason. Magandang gabi din sa'yo. Kimi, kamusta ka? Parang masarap yung kinakain mo Bagong paborito niya, dinuguan. Gusto mo? Hindi na. Busog ako. Kakakain ko lang ng hapunan. Saan ang punta mo ngayon ha, Jason? May tutugisin kami ng mga kasamahan ko. Aha? Ganun ba? Naku, mag-ingat kayo ng mga kasamaan mo ha. Sige, mauna na ako. Kimi, mauna na ako sige, Jason, ingat ka. Hoy, Kimi ha. Napansin ko nitong mga nakaraan na parang ang concern ni Jason sa'yo. Kikiligin na ba ako? Bruha, alam mo, lumalapit lang yun sa akin ngayon kasi minamanmanan ako. Kung may iba pa sa kilos ko, yun lang yun at wala nang iba pa. Ay, sarap talaga ng tinuguan. Ate, isang serve pa nga ng tinuguan. Na naman? Masalimuot man ang naging karanasan naming magkakaibigan, ay nalampasan naman namin yon. Naging paborito patuloy ni Kimi ang dinuguan ng wala sa oras. Sa ngayon ay may 3 tailoring shop na ako. Si Kimi ay nagtitrain pa rin ng mga kandidata. At si Sheila ay nagkaroon na ng sarili niyang karinderya. At syempre, suki niya si Kimi sa dinuguan. Ako nga ulit si Tessa. At maraming salamat sa pakikinig ng aking kwento.